Sa video po na ito mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo yung kulay itim na puwet ng biik po namin na yan. Nagkaroon po ng diarrhea. Tanging isang biik lang po namin ang nagkaroon ng diarrhea sa kadahilan ng sobrang takaw po nito. Mapapansin po ninyo dito sa video na ito na talagang hinihigaan po niya yung pagkain o yung feeds. Yan po ang dahilan kaya nagka-diarrhea po ito. Ginamot po namin ito ng Sulpar QR. Sa video po na ito, ibabahagi ko kung paano. Pero bago yan, intro muna tayo. Agrinegosyo, Agri-Asidso. Ito po mga ka-asenso, nagtitimpla po ang aking tiyahin ng Sulpar QR. Kalahating sachet lang po ang aming tinimpla sa 1 litro ng tubig dahil iisa lang po ang meron pong diarrhea o nagtae. Pero lahat na po sila papainumin na po namin ng Sulpar QR para maiwasan po na mahawa yung iba. Kaya ilalagay po namin ang Sulpar QR dyan sa jug para mapunta po doon sa automatic drinker ng aming mga biik. Itong video po, kuha po ito last February 7, ika 37 days po nila mula nung sila ay pinanganak. Kaya wala po akong upload kahapon February 7 dahil nga po nagtai ang isa sa mga biik namin. Medyo nag-alala din po kami. Pero so far so good, naging okay na po ito ngayong February 8. Para po na sure po kami na talagang makainom ng maraming Sulpar QR yung isang biik namin na nagtai o nagkaroon ng diarrhea, ito po ang aming ginawa. Nilagyan po namin ng Sulpar QR yung syringe, 15 cc po yan, sinupak namin sa bibig ng aming biik. At ang kagandahan po dyan, kinabukasan po, wala na po ang kanyang diarrhea ngayong February 8. Mamaya po makikita ninyo dyan sa huling video. Dahil itong video po na ito ay kuha po ito kahapon February 7 at ngayon nga po February 8, ika 38 days na po nila mula po nung pinanganak. At winalay po namin ito sa ika 33 days. So bali 4 na araw pa lang po sila ngayon na nakawalay. Ito po ang video na ito, kuha po ito ngayong February 8. Makikita mo po sa kanila na talagang malinis na po ang kanilang pigpen. Wala pong patak-patak ng kulay itim dahil kulay itim po ang dumi ng isang baboy namin kahapon sa sobrang katakawan po nito. Pero dahil po sa Sulpar QR, once lang po kami nagbigay ng Sulpar QR, 1 litro ng tubig sa kalahating sachet ng Sulpar QR. Lahat na po sila binigyan namin pero yung isa na meron pong diarrhea, siya lang po ang aming binigyan ng 15 cc na sinupak po namin sa kanyang bibig. Kung maalala po ninyo, nagbigay po kami ng 3 days ng Sulpar QR sa kanilang lahat. Yun po ang tinatawag na prevention o bacterial flushing. Kagandahan po talaga nang nagbibigay po tayo ng prevention o bacterial flushing sa ating mga alagang hayop dahil once na magkasakit po ang mga ito, hindi po lahat. Maaari po na matamaan po yung 1, 2, 3 pero hindi po lahat sila ay matatamaan kung tayo po ay nagbibigay ng prevention. Paano po ba kami nagbigay ng prevention nito? Sa ika 30 days nagpurga po kami gamit ang Pepe dewormer. Pagdating po ng 31 days, 32 days, 33 days, Sulpar QR po ang aming ibinigay sa kanila. 1 sachet po yon sa 2 litro ng tubig sa bawat araw po. Bali 3 sachet, 3 araw po na magkasunod po ang pagbigay namin. Ayun po ang aming ginawa. At ngayon po, February 8, dahil nga po kahapon February 7, nagbigay po kami ng Sulpar QR na para sa prevention po dyan sa 7 na hindi po nagtae at para naman po magamot yung isa na nagtae o nagkaroon ng diarrhea. Kinabukasan, ngayon po February 8, nagbigay po kami ng 1 kutsarita ng Vitamin Pro. In advance po namin ang pagbigay ng Vitamin Pro dapat po sa February 9, Friday. Dahil ang pagbibigay po namin ng Vitamin Pro, Monday, Wednesday, Friday sa aming mga alagang biik. 3 times a week po yan. 1 kutsarita sa 8 na po sila dahil maliliit pa lang naman po sila. Pero dahil nga po nagbigay kami kahapon ng Sulpar QR, nagbigay po kami advance ngayong February 8 ng Vitamin Pro. 1 kutsarita po sa 2 litro ng tubig. 8 na po sila dahil maliliit pa lang naman, hindi naman nila maubos kung damihan po natin. Ayan, pagkatapos pong magbigay ng Vitamin Pro dyan sa water jug nila, nilagyan na po sila ng kanilang pagkain. Ang binigay po na pagkain sa kanila ay pre-starter feeds. At ang dami po ng feeds na kanilang kinakain sa loob ng 1 araw, 1 kilo at kalahati. Kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, kalahating kilo sa hapon. Ayan, nakikita po ninyo na nakikipag-agawan po sila. Yan naman po ay talbos ng kamote
at dahon po ng Madre de Agua. Ayan po ang binibigay namin sa kanila. Kakaunti lang naman po, ilang piraso lang, pang merienda lang po nila. Pero yung iba, makikita ninyo, patuloy pa rin pong kumakain dito sa kanilang feeder. Take note po, ang aming pakain sa mga biik na ito ay dry feeding pa rin po kami dahil nung una, unti-unti po namin binabasa ang kanilang feeds pero nasasayang, napapanis dahil hindi po nila kaagad na uubos. Pero kung naka-dry feeding po, kahit hayaan na lang po natin dyan sa feeder nila, yung feeds, nauubos po nila ng paunti-unti bago po kami maglagay ulit sa tanghali. Dahil hindi naman po sila tumatai dyan sa kanilang feeder. At doon po sila tumatai sa ilalim ng kanilang water drinker dahil doon po ang may basa. Yan po ang kagandahan na kapag naglipat po tayo ng ating mga biik o bagong bili man yan, dapat tuyo po ang kanilang paglalagyan. Magbasa lang po tayo ng kaunti doon sa baba para doon po sila matutong magdumi. Ngayon, tandaan po ninyo, take note po ulit, kaya po kami nagbigay ng Vitamin Pro in advance para mapalitan po yung mga namatay na good bacteria sa kanilang tiyan sa pamamagitan ng Vitamin Pro dahil meron po itong Live Probiotics. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Update ko po kayo ulit bukas. God bless!